Mula ni-launch yung Poco F7 is ginamit ko na siya as my main daily driver na Android phone, and mapapansin nyo din yan sa past video uploads natin, almost puro Poco F7 yung ginagamit ko. And currently meron ako ditong 56 battery cycle count, ibig sabihin medyo matagal-tagal ko na rin siya talagang nagagamit. And ngayon pag-uusapan lang natin ng mabilis kung sulit pa rin ba tong kunin ngayong late 2025. Lalo na ngayon na sobrang lapit ng lumabas ng Poco F8 series, okay pa kaya ito? So sa tingin ko magiging kagaya siya ng Poco F7 lineup last year na imbis na yung base variant yung nauuna tapos sumusunod yung Pro version, sa tingin ko ngayon is baligtad ulit. So mauuna yung Pro version and yung Ultra version, tapos magiging next year yung standard na Poco F8. So meaning guys, kung meron kayong budget na naka-dedicate para bumili ng Pro and Ultra version, I suggest diretso ka na agad ng Poco F8 series. Pero kung ang budget nyo ngayon is ang kaya yung base variant at gusto nyo na talaga bumili or mag-upgrade ng phone, para sa akin, kunin nyo na yan. Lalo na ngayon na magmumura ang ilang Poco phones dahil sa Black Friday and paparating na ang 12/12. Pero magkonting recap na lang muna tayo kung ano bang meron and ano bang specs nitong Poco F7. So meron tayo ditong chipset na Snapdragon 8S Gen 4 na merong 6,500 mAh na battery capacity. Meron siyang 6.83 inches, 120Hz na AMOLED display na talaga namang maganda at makulay kaya nakaka-enjoy maglaro and nakaka-enjoy manood. And dahil na rin sa kanyang mataas na battery capacity, hindi kayo agad-agad na malolobat, and kung malobat man kayo, sobrang bilis lang din niya mag-charge. Dahil capable siya ng up to 90 watts na wired charging. And ang maganda pa dito, both 256GB storage and 512GB storage variant is available ng 12GB na RAM. So doon pa lang is masasabi mo na talagang very capable yung cellphone na to. Kaya niyang umabot ng up to 1.8 million Antutu points, which is halos ganyan na rin yung performance mismo ng Poco F8 Pro. Also pagdating mismo sa stability niya, mas okay yung nakukuha nating score compared sa Pro version. Pero syempre dahil Poco yung pinag-uusapan natin, may time pa rin na umiinit talaga siya. Which kaya namang masolusyonan basta tapat nyo lang siguro sa electric fan or kuha kayo ng phone cooler. Pero personally, hindi ko naman siya na-experience pagdating sa actual gaming. Kumbaga sa benchmark lang, syempre talagang sinasagad ng benchmark yung capability ng phone, kaya nagkakaganon. Pero playing high demanding games like Genshin Impact, Wuthering Waves, and even nga yung Grid Legends kahit i-tweak ko pa yung settings niya into 60 FPS nang talagang sagad graphics, no, parang console quality na nga to so far nakakaya naman niya. May time pa nga sa last upload natin, ginamit ko pa mismo tong phone na to para mag-emulate ng PC game, and so far talagang nakakaya naman niya. Syempre may konting pag-init, pero pagdating sa mismong performance on screen, talagang maganda naman. Panalo din kayo pagdating sa design, lalo na pag ang pinili nyo yung Silver Limited Edition kasi talaga namang sobrang forma niya. Medyo fingerprint magnet lang pero masusolusyon na naman ng clear case. Kung mahilig din kayo manood at mahilig kayo magpatugtog, maganda rin yung kanyang sound quality. Hindi siya kasing level ng mga talagang mamahaling flagship phones pero hindi siya tunog lata. And pagdating sa kanyang camera, meron siyang 50 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, and 20 megapixel selfie camera. Makikita nyo din yan sa other YouTubers na talagang maganda yung camera quality niya. Hindi ko lang mapapakita sa inyo yung mga photos and videos na nakuha ko kasi last video nag-factory reset ako at nakalimutan kong mag-backup. And baka may magtanong din pala sa inyo, currently naka HyperOS 2 pa din siya, pero sabi naman ni Poco magkakaroon siya ng HyperOS 3 update within the month. In conclusion guys, para sa akin, sulit pa rin naman nitong Poco F7. Medyo mahirap nga lang bumili kasi most of the time is sold out siya. I suggest kung plano nyo, nandito naman sa video yung link, is i-add to cart nyo na siya para lang ma-notify kayo pag may stock or may sale, lalo na pag may flash sale, talagang ang baba niya. By the way guys, plano ko pala to ipamigay lalo na pag nakaabot na tayo ng 500,000 subscribers, which by the way sobrang lapit na. Kaya naman kung gusto mo magkaroon ng chance na isa ka sa mapili is don't forget to like, comment, and subscribe para naman updated ka in the upcoming days once na na-upload ko na yung mechanics.